Kamusta pong muli mga katambay? Ang inyong lingkod po, nagbabalik po muli si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin itong isang balita na sa News 5 po mga katambay. Ang ating daw mga kapitapitagang mga mambabatas, hati po, divided po ang kanilang pahayag. Lalo po sa pahayag ni BP Sara na talagang hindi po nila tinatantanan. Ito po nga designated survivor mga katambay. Hindi po nila, matanggap ng isang vice president ay talagang hahalili. Hahalili po sa presidente kung ano man ang mangyari, wag naman sana sa presidente. Dahil yan po talaga ang realidad, di ba? Realidad, ang vice presidente, ang sinasabi nga, kumbaga sakyan, spare tire, di ba? Pero ayon po dito sa mga kapitapitagan natin, mga mambabatas, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Naglabas naman ng pahayag ang ilang mambabatas sa pagiging designated survivor umano ni VP Sara sa araw ng SONA. Ayon kay dating Senate President Big Subiri, hindi siya natatakot sa sinabi ng bise. Tiwala raw siya sa Philippine National Police at sa Presidential Security Group. Ayon naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa, nirerespeto niya ang desisyon ni VP Sara na umabsent sa SONA. Pero para kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, mataas na opisyal si VP Sara kaya inaasahan siya sa mga pagtitipong may kinalaman sa national interest. Nakakabahala raw ang hindi pagpapaliwanag ng bise sa kanyang kontrobersyal na pahayag. Joke man o hindi, may seryosong epekto raw ito at hindi dapat isang tabi. Hindi tulad sa Amerika, wala pang batas sa Pilipinas na nag-oobliga ng pagkakaroon ng designated survivor. Ito yung opisyal na hindi dadalo sa isang malaking pagtitipon para siya ang aaktong presidente. Sakaling may trahedyang mangyari sa Pangulo at sa iba pang matataas na opisyal ng bansa. Mga kapatid, may Anlos Banyo. Oh, para bang mga katambay, napag-uusapan naman natin komento. Para bang ang mga mambabatas natin hindi matanggap ng isang vice president, anuman nga ang mangyari, dito wag naman sana sa ating Pangulo. Talagang siya ang hahalili. Siya po. Di po ba mga tambay? Wala pong magagawa ang ating mga kapitapitagang mga mambabatas. Lalo po to si Brosas, mga tambay, ng sinasabing Makabayan Black. Di po ba? At kailangan pa bang magpaliwanag ng isang vice president sa kanya sinabing designated survivor, mga tambay? Ano ang dapat ipaliwanag ng vice presidente? Yun po ang realidad. Yun po ang totoo. Di po ba? Ang dapat magpaliwanag, itong mga kapitapitagan nating mga mambabatas, lalo po itong Makabayan Black na si Brosas. Saan po napupunta ang pondo ng bayan? Ano po nagagawa ng isang kongresistang party list na katulad po ng Makabayan Black? Di po ba mga tambay? Hindi ba pwede ilatag naman sa atin? At huwag itago sa atin ang kanilang mga programa na napakatagal na po nila, yung party list nila. Napakatagal na po. Ilang termino na po yan sa Kongreso, mga katambay. Hindi ba pwede silipin man lang natin mga Pilipino ang nagagawa nila? Hindi po ba? Karapatan po natin mga Pilipino yon. Ano ang nagagawa nyo? Dahil pera po ng Pilipino ang ginagastos po ninyo sa loob lamang na isang taon, mga katambay. Dahil ang pondo po na nanggagaling sa kabangyaman galing sa Pilipino, kayo po ang humahawak, mga kapitapitagan po natin na mambabatas. Hiyang-hiya naman tayo sa kanila para palakihin nila ang issue na designated survivor, mga katambay. Tapos ang hindi pag-attend ng isang vice presidente, napakalaking issue. Ang bigyan nyo ng malaking issue, pagdating ng SONA, hindi umattend ng presidente. Yan po ang napakalaking issue na mangyayari po. History po ng Pilipinas yan. Pero yung hindi pag-attend ng Vice President sa SONA, hindi malaking issue yan. Marami na pong Presidente at Vice President. Marami na pong Vice President ang hindi uma-attend ng SONA. Dahil unang-una, ang politika sa atin, karamihan po, hindi magkakaalyado, mga tambay. Hindi katulad sa Amerika. Ini-endorso. Mismong presidente po ang kumukuha ng vice president niya, mga katambay. Di po ba? Dahil federal system po sila. Di po ba?
Hindi po binoboto, mga katambay, hindi po binoboto ang Vice President sa Amerika. Di ba? Ang nag-hide ng Vice Presidente ng Presidente ng Amerika, mismong Presidente ng Amerika, mismo. Kung sino mananalo Presidente, siya lang ang may karapatan na kumuha ng kanyang Vice President, mga katambay. Hindi katulad sa atin, sa Pilipinas, ibinoboto po. Ibinoboto natin ang Vice President, mga katambay. Kaya kalayaan po ng isang Vice President bilang binigyan natin siya ng mandato nating mga kababayan, tayong mga Pilipino katulad ni Kamanong, binoto natin ang isang Vice President. Karapatan din po ng Vice President dahil siya po ay hindi po siya in-appoint na maging Vice President ni PBBM, mga katambay. Hindi po siya hawak sa leeg ni Pangulong Marcos, ang ating Vice President. Di po ba? Huwag po natin ikukumpara sa Amerika. Ang sitwasyon po sa Amerika, sinasabi nga ni Kamanong, hindi binoboto ang Vice President ng Estados Unidos. Kinukuha lang po sila. Ina-appoint ng Pangulo ng Estados Unidos. Mga tambay, wala pong nagaganap na botohan ng Vice Presidente sa Amerika. Mga tambay, ang binoboto lang po lang doon, Pangulo, Senador, mambabatas, mga congressman, gobernador, at walang vice governor na binoboto at sinasabing bukal sa Amerika, mga tambay. At wala rin pong vice mayor na binoboto sa Amerika. Mayor lang po, mga katambay. Ganun po sa Amerika. Hindi po katulad sa atin. Napakaraming binoboto. Di ba? Ang binoboto po lang sa Amerika pagdating sa mayor, mga commissioner, yung tinatawag na konsyal. At wala rin po barangay tanod at barangay captain sa Amerika, mga tambay. Wala. Mga pulis lang po ang nagpapatupad po ng batas sa Amerika. Pulis, FBI, CIA, at ang sinasabing mga militar. Kaya po sa Amerika, less po ang paswelduhan sa gobyerno sa Amerika, mga tambay. Less, hindi katulad sa ating bansa. Napakaraming paswelduhin ni Juan de la Cruz. Kaya napakarami di umanong korupsyon, napakaraming nangungurap dahil napakaraming binoboto na posisyon sa atin, mga tambay. At may party list pa. Ito po, nagmamagaling po ang isang party list ng Makabayan Black na si Brosas. Talagang hiyang-hiya naman tayo sa kanya, mga tambay. Ikumpara mo ang boto nila, na party list nila, ikumpara mo sa boto ng mahigit 30 million na si VP Sara, hinigitan pa ang boto ng isang Pangulo. Para sabihin nyo na masama ang gagawin ng isang Vice President, hindi siya atin sa zona ng Pangulo. Hindi niya po mandato yon. Hindi po mandato ng Vice President na magisunod-sunuran sa Pangulo. Lalo kung wala na po, lumilihis na po sa pulisiya ng inaasahan ng Vice President na ginagawa ng ating Pangulo. Ibang-iba na po ang pulisiya na tinatahak ng ating Pangulong Marcos. Kung pag-aaralan natin, titingnan natin at lalagyan natin ng logic, iba na po sa mga pinangako nung kampanya, mga speech, sa mga intablado ng Pangulong Marcos sa atin. Ibang-iba na po ngayon. Ngayon, nakita po natin, lahat po halos kasama ng bagong Pilipinas, karamihan po yung mga sinuka, yung mga inayawan, mga nasa inidoro na di umano, ngayon po nagbalikan halos lahat, mga tambay. Kaalyado na at yung iba may posisyon pa di umano sa ating bansa, sa gobyerno. Di po ba, mga tambay? Kaya ibang-iba na po ang pulisiya. Pati po ang pulisiya na naumpisahan ni dating Pangulong Duterte, hindi na rin po itinuloy ng Pangulong Marcos. Na wala tayong favoritism, kaya nakakaproblema tayo sa West Philippine Sea o South China Sea. Di ba? Kaibigan natin ang lahat. Wala tayong kaaway. Pero ngayon, may favoritism na po tayo ngayon sa bagong pulisiya ng ating Pangulong Marcos. Di umano, mga tambay. Kaya dito po, sa ating mga mababatas, hiyang-hiya po tayo. Hiyang-hiya si Kamanong, mga katambay. Hiyang-hiya ang inyong lingkod. Para po, dito po sa mga kapitapitagan nating mambabatas, mga tambay, sa ating bansa. Ikukumpara pa tayo sa Amerika.
Pambihira. Ngayon nga po doon, nagkakaroon ng kampanya sa Amerika. Di ba? Sino po nagsaang talagang nagiging popularidad lang doon? Di ba? Dalawa lang. Ang president ngayon ng Democrat na si Joe Biden at ang bumabalik pong muli para maging presidente, ang Republican na muntik nang mamatay. Di ba? Tinarget, talagang papatayin. Di ba? Nakaligtas lang po dahil hindi pa niya oras. Kaya yung bala na para sana papatay sa kanya dumaples. Di ba? Pero sa kabila nun, buhay ang tumatakbong presidente ng Republican, si Donald Trump. Ngayon, napaka-popular niya po sa Amerika at lalong tumaas po ang kanyang rating pagdating po sa sinasabing approval niya sa mga Amerikano, mga katambay. Mukhang lumalamang po siya dito po sa presidente ng Amerika ngayon, mga katambay. At yung sinasabi nga ni Kamanong, di po ba? Hindi ibinoboto ang vice presidente. Nag-hide po ang Donald Trump ng kanyang vice president. Ang hinide niya sa pagkakaalam ni Kamanong, yung mismong kritiko niya, isang kritiko niya, ang kinuha niyang vice president, mga katambay. Di umano. Pero sa Pilipinas, pinupukpok tayo. Parang tayo dinadala kung ano ang sistema sa Amerika ng ating batas, ang ating umiiral na batas pagdating sa political, magkaiba po, mga katabay. Magkaiba. Kaya hiyang-hiya tayo rito sa mga mambabatas nating mga kapita-pita-pitagan, mga katabay. Ibang-iba. Sa atin, di umano, napakaraming korupsyon. Napakarami. Huwag naman sana mga politiko natin korap. Huwag naman sana mga tambay. Di umano. Di po ba? Mga politiko natin, di po ba? Hindi naman kayo korap. Di ba? Hindi naman kayo nagnanakaw. Di po ba? Hindi naman totoo yun. Di po ba? Kaya po, ay nako, nakakalungkot lang mga katambay. Kayo po, ano po masasabi nyo? Dito po sa mga kapitapitagan natin na sinasabing nagiging divided pa sila dito sa issue na na binitawan ng Vice President na sinasabing designated survivor. Kayo po, ano masasabi niyo mga tambay? Si Kamanong, ang sinabi, pamumulitika lang yan mga katambay. May realidad, real talk. Di ba? Kaya maraming salamat po mga tambay sa nakakagusto po ng ating napakalit na channel, lalo po sa nakakagusto nga at nagsusubscribe. Maraming salamat din po at sa mga nagpapahayag at nagme-message po at nagkukomento po. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.